So yan mga kahabi, share ko po sa inyo yung ating DIY na filtration system dun sa mga nag-PM at nagtatanong sa atin kung paano natin yung sinet up at kung pwede po bang makita yung ating mechanical at saka yung biological filter chamber. So ngayon papakita ko sa inyo kahabi. So ito yung ating koi pond na 4.6 tons at ito po ay trapal pond lang. Naghukay lang po tayo nito at ginamitan po natin ng kahoy din dito sa ibabaw. Ayan, tapos gumamit tayo ng trapal. At ito ang gilid. DIY lang po ito guys. Sa pagbuo po natin ito, may complete video po tayo dyan kung paano natin ito sinet up from pag hukay natin hanggang sa paggawa ng piping at sa filtration system. So ngayon, etong pan natin na to, kaka water change at kaka maintenance natin kahapon. Nag 50% water change tayo. At ito po yung tubig natin ngayon. Ayan. Ganda, crystal clear po yung tubig natin guys. Kahit na wala tayong UV light. Kasi nasira po yung UV light natin at di pa tayo nakabili. Kaya eto. Pero kita nyo naman po yung tubig. Maganda naman po siya. At healthy naman po yung mga isda natin. And ito po yung ating skimmer. Yung purpose po niyan. Yan po yung kumukuha. Diyan po napupunta yung mga dumi sa surface ng pan natin. Kagaya na po ng mga lumulutan ng mga dumi or yung mga oil at saka powder ng fish food. Diyan po napupunta. Oh. Yan. Connected po yan dun sa ating pipe pump na nasa ilalim, which is yung Pereha PB 12,000 po yung gamit natin. At sa magtatanong dito, 1 1/2 po na pipe yung gamit natin. At may tatlo pong bottom drain dyan sa ilalim. Kung gusto nyo po makita, meron po tayong video nyan kung paano po natin yan sinet up din. Check nyo lang po dito sa channel natin. Yan. Yan po yung mga isda natin. So ito mga alaga po natin na to, nakuha po natin to. Ayan. Ayan. Tsaka yan. Yung dalawa po kasi na yan, bigay lang po sa atin yan. Mga imported koi po yan, tapos binigay din sa atin. Ito island burn, yung parents nila ay imported, tapos binread dito, kaya dito na lang po sila pinanganak. Nakuha po natin itong mga koi natin na to, nasa 6 inches. Ayan. Pero ngayon nasa mga 60 plus cm na po ata yan. Ito yung pinakabata sa kanila. Ayan. Tapos ano pa ba, ito yung ating pond. Ayan. Yung spillway naman po natin na yan ay DIY lang din po natin. At may complete video din po tayo kung paano natin yan sinet up. Buong setup po natin na to, DIY tayo lang po yung gumawa. Tapos yung mga materials, meron din po tayong in-explain sa mga video po natin kung paano natin yan nakuha. Ayan po si Tricia guys. Oh. So punta tayo dito sa ating filtration system para maging ganito ka-clear yung ating fish pond. So yan pala, Matala hose po yung gamit natin. At yung aerator po natin ay Reason, yung 46 watts. Ayan po yung pressure niya. Tapos yung dimension po pala ng paan po natin. Itong paan natin ay yung haba po niya 12 feet, yung lapad po niya 4 feet. Tapos yung lalim nasa 3.4 feet. Ayan. Yun lang po yung kinaya ng trapal natin. Yun o. Yung ating Benigoy. So, crystal clear yung pan natin guys. Ganda. Punta na tayo dito sa ating filtration system na tinatanong natin mga kahabi. So, ito po yung filtration system natin. Dalawang chamber po siya. Dalawang ref tub po. Nahati po ito sa mechanical tsaka biological filter chamber. So una po tayo dito sa ating mechanical. So ito yung pump na galing pipe na galing po dun sa pump ng ating pond. Dito po siya pupunta. Yan, nag-overflow na dito sa ating foam, which is dito po yung first layer. Sana hindi po siya aapaw dito kasi yan, grabe na po yung lumot. Pinapalitan ko yan, kinukuskus natin. Ito po yung first layer. Ito yung fiber fill na foam. Nasala po dyan, tapos napupunta dito. Kumbaga parang settling chamber lang po natin to. Dyan napupunta sa ilalim yung mga dumi. Tapos dito sa second chamber, which is itong brass chamber natin, mechanical lang din. Yan, wala pang dumi kasi kakalinis lang po natin. Yan, tapos mapupunta naman
dito sa ating bio chamber. So itong mechanical chamber natin guys, ito po yung sumasala ng mga dumi, yung mga solid na mga waste ng ating mga isda, gaya na po ng mga nahuhulog ng mga dumi sa ating pond, yung mga malalaki, tapos yung mga hindi naubos na pagkain, tapos ito mga lumot na katulad nito. Yan, salang-sala talaga siya nito, fiber fill na foam, kaya recommended po ito guys. Ayan, dyan po na pupunta. Para pagpunta naman po dito, ito po yung input ng pipe na punta dito sa ating biological filter chamber. Yan, dito naman po napupunta yung mga hindi nakikita natin, yung mga ammonia, yung mga harmful substance ng ating koi pond. Dito po napupunta at ipinaprocess naman ito ng mga beneficial bacteria na nakatira dito, nag-housing sa mga ito mga lava rock, ceramic rings. Yan po yung mga nilalagay natin dito, yung mga bato na may mga butas-butas, kasi doon po pumapasok yung mga nagko-colonize yung mga beneficial bacteria. Tapos may mga talaba din po tayo for pH ng ating pond. Ayan, ito po yung nagpa-process sa mga harmful na chemical sa ating koi pond, yung mga ammonia, para pagbalik dun sa koi pond natin ay malinis na po ulit yung ating tubig. So sa maintenance naman itong ating biological filter chamber, ito po ay nililinisan pa natin every 3 months or every 6 months or twice a year. Yan. Pero kung kailangan, need talaga na linisin, kung may sakit ganun, pwede naman siyang linisin. Yan. Pero mas maganda, hayaan na po natin yan. Yung palagi natin nililinis itong brush chamber natin o itong mechanical chamber. So mas maganda sa akin dito, ginagawa ko once a week. Pero nung nag-groom tayo ng isda, more pakain tayo sa mga isda, ginagawa ko twice a week yung paglilinis natin dito. Kung kaya nyo din na mag 10% water change sa inyong koi pond, kung kaya naman, mas better po yun, kasi mas may madadagdag na tubig sa pond everyday. Mas maganda po yun para may fresh water everyday yung isda. Pero kung di naman kaya, pwede naman once a week or twice a week. So Saturday to 30% water change every week, 20 to 30%. Di pa kasama itong sa tab sa ating filtration system. So yun po yung ginagawa natin para mapanatiling malinis yung ating koi pond. So ayan. So yan po yung, sana nasagot po natin yung tanong ng kahabi natin. So yan, straight lang po yung video natin yun, wala pong katong ng kahabi. Ayan, kaya ayan, sana nasagot po natin yun. At comment na lang po kayo dyan at PM po kayo kung may mga tanong po kayo. Kung kaya po natin sagutin, sasagutin po natin yan. Hindi naman, magtatanong din tayo sa mga kahabi natin ng mga eksperto at matagal na sa fish keeping para may share din po natin sa iyo. So ayun lang, maraming salamat mga kahabi. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.